po natin ang ating praise God. So, matagumpay ang ating pag-uwi. Like, share, subscribe. I am very happy and glad to see you again. At sila man doon, may kaunting kalungkutan, pero kailangan natin mag-iwalay na po ng tala. Amen? And see you next year, God willing, di pa mag-rapture, di pa babalik ang Panginoon. Amen? So, praise the Lord. So, hallelujah. Tayo po ay may time pa po ako. Okay? Buksan na po natin ang ating pong aklat sa... Ito po ay continuation po siya sa Romans chapter 12. Okay? Okay. Romans chapter 12 verse 2. Ang pamagat po dito ay pamumuhay Kristiyano. Christian living. Meron pa lang gano'n na meron Christian living? Of course. Meron pong, once na, ang ibig sabihin ng Christian, you are Christ follower. Amen? Ikaw ay tagasunod, tagahanga ni Christ. Amen? Amen. So, kagaya po ng isang fans na masugid na mga pumapalakpak, humahanga sa artista, parang Norarians, Vilmanians, ano mga ngayon, Marianians, gano'n, di ba? Ibig sabihin noon, kapag fans ka ni, ano bang sikat ngayon, mga sikat ngayon, di wala na ako nandiyan sa TV, balik ko sa mga buhay mga yun. Kunyari, Vilmanians na lang. Lahat ng salita ni Vilma, lahat ng kilos at galaw ni Vilma, lahat ng pananamit, lahat ng gupit niya, ginagaya ng fans. Amen? Ginagaya yan. Sa kanyang pananalita, ginagaya. Ganun din po kapag ikaw ay Kristiyano, dahil Christian ka, ang ginagaya mo na ay si Kristo. Amen? Amen. Ang ating lakad ng buhay, ang ating pananalaga, ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang uri ng ating buhay ay kagaya na po ni Christ. Amen? Araw at gabi. Christian ka. So pag Christian ka, si Kristo na ang sinusundan mo. Christian ka kasi. Amen. Ngayon, dahil Kristiyano ka na, merong uri ng buhay ang pinapalakaran sa iyo ng Diyos. At ito yung sinasabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi ni Paul, do not conform any longer to the pattern of this world. Push, dyan lang tayo. Kasi natapik na po natin yung but be transformed by the renewing of your mind. Natapik na po natin yan eh. Babalik tayo ngayon dito sa do not conform any longer to the pattern of this world. Sinasabi po ito ni Paul sa mga Kristiyano. Sinasabi po ito ni Paul sa iyo at sa akin. Hello? Amen? Dahil Kristiyano ka na. Kailan ka nagiging Kristiyano? Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, provider, healer, Savior ng buhay mo. Amen. Nung panahon na first day mo, tinanggap si Jesus at pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, inamin mo na ikaw ang kasalanan, pinagsisihan mo yung kasalanan mo, tinatalikuran mo, nagbagong buhay ka. Nung day na yon, doon ka ipinanganak sa Diyos. Hello. At nagiging Christian ka. Ginawa na po ba natin yon? Ginawa na po ba natin yon? Ngayon, baka nakalimutan natin na Kristiyano tayo. Ating pong dapat alalahanin ng the day na tinanggap mo si Christ, nagbago
bagong buhay ka, umamin na ikaw ng kasalanan. Tinanggap mo siya sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Nung day na yun, kapatid, Kristiyano ka na. Pinaalala po ng Lord sa atin ngayon, Kristiyano ka na. At ang palad mo, dahil Christian ka na. Ang sinusundan mo na ay si Kristo na. Amen? Hindi na kung sinong artista, politicians, kahit sinong mga sikat at tanyag na tao, hindi na po yun. Isa na lang po ang ating ginagaya ngayon, sinusundan ngayon, kundi si Christ. Gayon, sabi ni Paul, kapag tayo Kristiyano na, ang uring buhay na meron tayo, ay hindi na, siya po ay, sinasabihan po niya ang Romans Church, na sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Bakit hindi natin tutularan ang sanlibutan ito, mga kapatid? Okay? Kasi, do not conform any longer. Ibig sabihin, dati ka doon. Do not conform any longer. Ibig sabihin, dati kang umaayon. Noon, nung wala ka pa kay Christ. Amen po ba? Yung buhay ng mga taga-sanlibutan, mga hindi manampalataya, ay naging buhay mo yun. Amen? Ngayon sabi ni Paul, do not conform any longer. Huwag na. Dati mo na yung buhay yun, di ba? Ephesians chapter 2 verse 2, na dati, nidakaran nyo yung buhay nila. Di ba? Kung paano sila nagsasalita, nagmumura, nagsisinungaling, nanlalait. Amen po ba? Kung paano sila namumuhay. Amen. Kung paano sila nagsasalita ng mga negatives, mga mahahanay, mga babastos. Di ba? Kung paano sila namumuhay, mga magnanakaw. Di ba? Maraming galit po tampo na natin sa manang loob. Ang buhay nila ay mga rebelde sa Panginoon, di sumasamba. Hindi po sila nagmamahal sa Diyos, hindi na binigot. Sabi na, dati mo na yung buhay yan. Huwag na kayong ganyan. Amen po ba? Ang sabi po niya, huwag niyong tularan ang sanlibutan ito. Ibig sabihin ng sanlibutan, yun po yung mga tao sa mundo. Amen? Yan po ang sanlibutan. Yan po yung mga tao wala pa kay Christ. Ngayon, huwag daw po natin silang tularan. Do not conform, do not imitate. Okay? Ibig sabihin po, kailangan kung ano man po yung takbo ng mundo, kailangan umibag ka. Magre-resist ka. Mag-resist ka ng mga worldly influence. Nakuha po ba natin, church? Ano po ba ang takbo ng mundo na hindi po natin dapat tutularan, mga kapatid ko? Okay? Don't let the societal norms. Grabe ang society ngayon. Normal na sa kanila ang mga pagmumura, mga pagsisinungaling. Normal na sa kanila ang manlait, magchismis, manirangpuri. Normal na sa kanila ang mangaway. Normal na po sa kanila ang magnakaw, magrebelde sa bayan, magrebelde sa Diyos. Normal na po sa kanila ang iba't ibang uri ng kasalanan. Amen po ba? Huwag daw po natin tularan yun. Kasi, dapat ka nang mamuhay bilang Kristiyano. Iiba mo na yung buhay mo. Amen? Kung dati ay kasama ka ng mga pasuray-suray. Amen? Nung umalis ka sa bahay mo, napakatino mo. Pag uwi mo, nagsuray-suray ka, tinan mo ang alak. Amen? Access ng diablo ang anak, kapatid. Ang anak, walang problema sa anak eh. Pero pag ikaw, tinungga mo na, nagkakaproblema ka na kasi bakit makaka-access na ang diablo sa buhay mo. Maraming humiin mo ng anak, nalalago, nakakapatay ng tao. So ang anak, nagiging access tulay ng diablo sa buhay ng tao. Amen? Marami pong umiinom ng anak. Ang dami-dami ng pinagsasabi na hindi tama. Amen? Access talaga ng diablo ang anak sa buhay ng tao.
Kaya kung dapat lagi tayong matinuod, dapat uminom ng alak. Amen. Amen? Marami naman Kristiyano eh. Buhay Kristiyano ah. Marami naman Kristiyano na hindi na umiinom ng alak. Buhay pa rin naman hanggang ngayon. Amen. Amen. Pero yung mga manginginom, wala. Yung manginginom ng alak, ano nangyari? Nagkakasakit. Wala naman talagang future dyan sa alak eh. Alam niyo, minsan, hindi na naman. Sabi nga nila, nagsimula sa patikim-tikim. Ano ba yung kanta na yun? Nagsimula sa patikim-tikim. Di ba? Hanggang sa nasarapan na, wala na. Wala na, lasing na. Mas wala na. Alam niyo, isang pastor, merong isang pastor na naging Kristiyana. Noon, doon sa plaza, si Pastor Lito yun eh. Talagang yung buhay niya, nasingan. Alam niyo, umuwi siyang pasuray-suray sa kanilang bahay. Ang akala niya, kasi nawawala sa katinuan talaga eh, pag nainom. Doon sa plaza, mayroong dumi ng kalabaw. Akala siguro nung si Pastor Lito noon ay unan, nasa bahay na siya. Pero mo yung dumi ng kalabaw na talagang ginawa niyang unan. Gusto ba ng Diyos yung makita kayong ganyan? Di ba? Hello? Ang sabi, hindi. Kasi pastora, kasi yun, bakit? Payo kasi ni Paul yan eh. Yung si Timothy kasi laging sinisikmura. Kaya, pinapainom ni Paul ng kunting-kunti lang. Pero alam niyo po ba, ang alak kasi noon medicinal, hindi nakakalasing, hindi nakakawala sa katinuan. Alam niyo po ba, na ang alak ngayon lalo, Jean, mga tagway, sindihan mo yan, lumiliyang. Tapos ipapasok mo sa katawan mo. Amen? Lumiliyang kay maraming nagkakasakit. Dahil yung pangsulong ay nilagay sa katawan. Mahal ka ng Diyos eh. Mahal ka ng Diyos, kaya ayaw niyang masunog yung bituka mo. Amen. Ang sabi, kunti lang. Alam niyo, meron ako nakausap na cardiologist. Sabi ng pasyente, sabi ni Doc, uminom ka ba ng alak? Doc, kunti lang, paminsan-minsan. Ay, kahit paminsan-minsan, huwag mo nang gawin. Oh, yung cardiologist, kasi, pag nainom na rin sa katawan yung paminsan-minsan na yan, pakunti-kunti, marami na rin yun. Nakakapinsala pa rin sabi dito. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Ang sabi po na, di, pang ano na naman ito, pang gamot. Pero alam niyo po mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi natin pwedeng, lalo na mga nakaka-harm, na mga alak sa ating physical na katawan. Bakit? Hindi na natin irarason na, ay, for medication naman to eh. Kasi pag sinisikmura ka, may Cremel-S naman na eh. Hello? Iinom ako ng alak para matunawan ako. Kapatid, may Cremel-S na, may Omeprazole na. Meron ng gamot. Amen. Alam niyo, tinatalinuhan ako ng Diyos ang maraming tao ngayon na minamahal niya kasi pag ginawa yung alak na still ngayon na panggamot, gumawa na ang Diyos ng gamot na Cremel-S, Omeprazole para hindi ka na magsimula sa patikim-tikim. Amen? Amen. Wala lang dahilan. Ba't ko uminom ng alak? Kasi kunti na naman, pag ano lang, ganito, ganyan. May kapatid, wala ka na irarason, may Cremel-S na. Pag sinisikmura ka, may Cremel-S na. Amen? Amen.
Amen. Hello! Ang talino ng Diyos! Para hindi ka naiinom ng alak. Ang talino ng Diyos, gumawa siya ng remedies para wala ka ng dahilan na uminom pa ng anak. Amen? Amen. Walang makanatin si Lord. Bakit? Mahal ka ng Diyos? Noon siguro, pinapayagan ni Paul. Pero ngayon, may remedies na. Amen! Amen. Bakit? Ang anak nakakapinsala sa bituka, sa katawan, sa utak. Ayaw ng Diyos na mahal ka niya, napipinsala dahil mahal ka niya. Ayaw ka niya nasasaktan. Amen. Ayaw ka niya nakikita na lumilipit sa sakit dahil mahal ka niya. Amen po ba? Amen. Amen! Wala na nag-i-amen? Sorry may remedies na. Sinabi ni Paul, na walang visa na yun. Kasi ang ibang tao walang control. Amen? Kaya, para walang dahilan, gumawa na siguro ng remedies. Para pag sinisikmura ka, hindi na anak, remedies na lang. Amen? Amen! Galing talaga ni Lord. Hallelujah! Puri natin ang ating Diyos sa buhay. At saka mga kapatid, ang alam doon ay grapes, medicine. Ngayon kasi wala na eh. Pamatay na. Wala na. Pumapatay na eh. William. Amen? So mga kapatid, takbo ng mundo yan. Okay? You don't let societal norms, yung mga values ng mundo. Alam nyo, ang values ng mundo ngayon, na dati nating buhay, ay kakaiba. Di ba wala ng mga modo ang mga tao ngayon? Yung mga bata, kung magmura, maliit pa lang, grabe, 2 years old, nagmumura na. Amen. Wala na mga modo, mga kabataan ngayon, ang tatay, sumasagot na sa, yung mga anak, sumasagot na sa tatay, mga magulang, di ba? Gano'n na. Hello? Madagdag ang mga anak ngayon sa mga magulang, akala mo, na sila ang naganak sa kanilang mga magulang. Akala mo, dunong-dunong nila lahat, wala ng value. Kung dati, dahil wala pa tayo sa Panginoon, ang moral value mo ay wala ka talagang galang sa magulang mo, sa nakakatanda, sa gobyerno, sa kanino ang tao, sa mga kaibigan mo, wala. Grabe ang ugali mo, wala kang modo. Pero pag Kristyano ka na, hindi ka na ganon. Amen. Amen? Dapat, ang pamumuhay Kristyano bilang anak, magalang na sa magulang. Nag-iingat paano sumagot sa magulang na hindi masasaktan ng magulang. Alam niyo ba mga anak, ang magulang, lagi ko sinasabi, pangalawang Diyos yan. Amen. Alam niyo mga anak, kapag ginalang yung mga magulang ninyo, mga apo, yung mga lolo ninyo at lola ninyo, alam niyo ba, yan lang po yung utos na may kalakip, na may pangako. Amen. Amen? Pag ginawa niyo po yan, mabubuhay daw kayong matagal. Sino mga anak rito na gusto mabuhay ng matagal? Amen. Walang mga anak. Hello? Mga anak, kung gusto niyo mabuhay kayong matagal, iwasan niyo magsasagot sa magulang niyo. Utos ng Diyos yan na igalang niyo sila. Paano ba gumalang? Sagot-sagutin mo? Hello? Kasi nga, yung isa, yung kapitbahay mo sumasagot, ginagaya mo, believer yun eh, ikaw Kristiyano ka na, mamuhay kang Kristiyano. Wait lang yan. Tatapitin po ba? Ha? Tatapitin niyo po? Hindi po ako sumasagot. Tatapitin na. At, hindi nga tapos eh, pakalunin eh. Layo. Huwag tapik, pamalo. Napamalo pala. Sa ganito yan, mga anak. Ito, tandaan nyo. Kagalang-galang ang magulang, masama o mabuti ang magulang. Pag sinabi ng Diyos, igalang mo sila, doon ka na. Eh kasi yung nanay, yung tatay ko, ganito, ganyan. Ano ba utos sa'yo ng Diyos?
higanang magulang. Sinabi ba roon ang masama, ang mabuti lang? Kasi maaari nung panahon na yon, nagkamali sila sa buhay, pero hindi sa lahat ng panahon mali sila. Amen. At tinatandaan ko lang yung mali nila, pero lahat ng kabutihan, binura mo. Amen? Amen! Iningatan ka niyan eh, isusubo na ng pagkain, idudura pa para kainin mo kahit may dura na. Kasi nga nagugutom ka. Di ba? Walang pagdana yun. Kasama yun doon, nangangatwiran pa. Hindi lang makikinig. Kasi alam mo yun, bakit kayo na talaga kawatan? Kasi iba na nga ang mundo ngayon. Lumalaganap ang kapangyarihan ng kadiliman. So mga anak, higalang ninyo magulang ninyo. Kahit galit na galit ka na, kahit di mo gusto yung sinabi ng magulang mo, malay mo, tama pala sila. Pinipigilan sa church? Pinipigilan sa church si Kuya Luigi? Pinipigilan kasi sa mga. Pero, ang mga magulang, ito po yung mga kapatid, ang mga magulang na pinipigilan ang mga anak pumasok ng langit, iba na yan. Pagpasok na sa langit siya na. Amen? Praise the Lord. So, yung mga values natin, dapat yung ating mga ugali, amen, yung ating mga attitude, yung ating mga characters, yung mga good moral characters po natin, dapat umiiral na po yan sa ating buhay kapag tayo po ay Kristiyano na. Ganun na po ang pamumuhay ng Kristiyano. Amen? Ano pa po ang hindi po natin tularan sa ibabaw ng mundo ito? Yung pressures of life. Alam nyo, balik tayo doon sa yung namatay na isang professional software nung sa India na plane crash. 6 years daw nila, di ba? 6 years. 6 years po nilang pinlano yata na mag-migrate sila sa UK o sa London. Kailan medyo naantala. Noong moment na sila po nakapag-decide na yung asawa niyang doktor ay nag-resign, tapos para mag-migrate na po sa, hindi ko nagkamali, sa United Kingdom, naantala ang kanilang ano kasi marami silang mga pressures of life na nakasikaso. Amen, marami mga bagay-bagay. Pero tingnan yung mga pressures of life. Yung kanilang pong mga pressures of life na inasikaso, when the time is up, sa buhay ng tao wala ng kabuluhan. Ano yung mga pressures of life na kanilang pong na-fulfill? Diba? When the time of life is up, wala na po siyang kabuluhan. Kapatid, huwag po nating tularan ang buhay ng taga-sanlibutan. Ano ang buhay ng sanlibutan? Patungkol po sa pressures of life. Nakipagkarirahan. Amen! Kailangan sila, ganito ang bahay nila, ganito ang kotse nila, ganito sila ang lupa, ganito ang kanilang kinakain, ganito ang kanilang buhay, ganito sila hiyahay. Diba? Ikaw rin, ang Kristiyano na, tutularan mo ba yun? Of course, hindi mo na tutularan, bagkus uunahin mo na ang Panginoon. Dahil sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin yung mga pressures of life na iyong pong sinisika na ma-achieve sa buhay mo, lahat ng yan, kapag inuna mo ang Panginoon, ay mapasaya. Mga kapatid, kailangan sa buhay na ito, everything you do, kailangan isama mo ang Diyos. Habang nag-aaral ka, isasama mo ang Diyos sa pag-aaral mo. Habang naghahanap buhay mo,
basta makuha lang nila ang gusto nilang kunin sa buhay, ay okay na. Basta nakuha nila. Pero, but, when the time of life ay darating na ang kamatayan, yung mga pressures of life, nakipagkarirahan ka, na-achieve mo nga, tapos wala ka naman sa Diyos, walang kwenta. Amen? Kaya mas maganda, habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, naganap buhay ka, nangangarap ka, isama mo ang Diyos. Amen. Kung ikaw Kristiyano, nag-aaral ka, at hindi mo isinama ang Diyos sa pag-aaral mo, huwag ka nang mag-aral. Kasi, kung darating ang kamatayan, wala nang kwenta yung pag-aaral mo. Amen! Nanuha po ba natin? Kailangan isama niyo ang Diyos sa school. Sa pag-aaral. Nakikinig po ba ang lahat? Kailangan habang nag-aaral ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Hindi nag-aaral ka, hindi ka na naglilingkod sa Diyos. Yung mga obligasyon mo, hindi mo na ginagawa mali. Anong gagawin mo? Dati, nagpapaawit ka, nagsumasayaw ka, nagigitara ka, dati, ito ginagawa mo sa Panginoon, dati, nag-hermeneutics ka, dati, nagpe-prayer and fasting ka, dati! Pero ngayon, kasi nag-aral ako, complete na sa ano ko, ganyan. Hindi mo na sinama ang Diyos sa pag-aaral mo. Sa tingin mo, magtatagumpay ka riyan? Hindi ka magtatagumpay. Lahat ng pressures of life na na-achieve mo, mawawalang kabuluhan lahat yan. Mawawalang kabuluhan. Kaya ngayon, makinig ka na. Habang nag-aaral ka, isama mo ang Diyos. Sumamba ka pa rin, maglingkod ka pa rin, mangarap ka pa rin para sa Diyos. Amen. Dalangin ko lahat ng estudyante nakikinig. Para hindi kayo iiyak. Pinagbutihan ko naman, pero bakit ganito nangyari ng buhay? Hindi mo kasi sinama si Lord eh. Alam niyo po ba? Alam po natin ang kwento sa Genesis chapter 11. Nung pong nag-build ng Torre ni Babel, ng isang lungsod, ang tao ng isang wika. Di ba ang sabi nila, uy, pagkalat-kalat sila sa bumuno, paggalagala. Tapos napunta sa isang lupa na, nag-decide sila na, ay, tumigil tayo ito, magtayo tayo ng lungsod, magtayo tayo ng Babel. Para hindi na tayo magkalat. Sabi nila gano'n, talagang bubuta ng visa. Sabi gano'n, lutuin natin maayos para gawa tayo ng Torre, abot sa langit. Alam nyo, ang mga tao sa mundo ay nasumpungan ng Diyos na nagsasariling plano. Titingnan na natin, sabi ng gano'n, kung ano yung mga ginagawa ng tao. Nakita ng Diyos, magtatayo sila ng Torre sa Babel. Ang sabi niya, halika, baba tayo, guguluhin natin. Ito'y simula pa lang ng kanilang mga balakid. Hindi magluwat, gagawin nila ang mga gusto nila. Amen! Church, meron tayong ginagawa ngayon outside of the will of God. Hindi nila kasama sa plano ang Diyos. Stop it! See? Meron tayong inspiration. Pinagbabasihan. Ito yung mga tao na nagkakaisa. Hindi nila isinama si Lord sa kanilang plano. Sila-sila na lang nag-build ng Torre. Nag-build ng lungsod para hindi na sila magkawatak-watak. Amen. Pero hindi na sila nagsasubmit sa Diyos. Hindi na nila isinama ang Diyos sa plano.
Kaya ang mga planong ito, ginawa nila, winasak, sinira ng Diyos, pinagwatak-watak sila. Ganon din ang mangyayari sa ating buhay. Habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, nangangarap ka, na walang, hindi niya kasama ang Diyos. Lalo pag Kristyano ka na, mabibigo ka, wawasakin ng Diyos yan. Di ka magtatagumpay. Wala nang nakikinig. Huwag tayong nagpaplano na hindi kasama ang Diyos. Wawasakin ng Diyos ang mga plano natin. Huwag kang nagsasariling buhay. Dahil hindi ikaw ang may gawa ng buhay mo, ang Diyos. Isama mo siya palagi. Amen. Palakpakan natin siya. Nag-aaral ka kasi, ito kasi ginawa ng kaklase ko eh. Ganito ang buhay din mo ha. Pisda, yain buhay nila. Eh, hindi na ikaw, Kristyano ka na eh. Iba na buhay mo sa kanila. Ibang pupuntahan nila na direksyon, iba ka na eh, nasa Diyos ka na. Kaya mo silang gayain, huwag mo na silang tunaram. Amen? Kaya ngayon, eto, para mga estudyante hindi kayo mapapagod. Hindi kayo matutukso, hindi kayo mapahaba. Lagi kayo palagi sa presensya ng Panginoon. Kung saan ang mga gawain ng Panginoon, nandoon dapat kayo. Amen. Kung saan ang Biblia nyo, naroon kayo katabi malaki. Iba na ang buhay ninyo kasi iba na ang pamumuhay nyo kasi Kristiyano na kayo. Amen. Amen! Ang inaatupag ninyo ay puro gawain para kay Kristo. Kristiyano ka na eh. Amen. Tapos ang ginagawa mo, puro pa rin kabalbalan, eh, Kristiyano ka ba? Sinabi mo, Kristiyano ako. Sa Gemini pa po eh, nag-church, ay talaga? Puro kabalbalan ginagawa mo, nakakaya ka kay Lord. Amen? Kristiyano ako. Kristiyano ako. Sumasap ako dyan, pare. Tumigil ka na dyan. Nakakaya ka sa Diyos. Nagsasarili ka ng buhay. Amen? Nanaw po ba natin? Amen? Galit na ba kayo? Hindi pa naman. Kunti lang. Alam nyo, kung ang sanlibutan kasi, gano'n ang kanilang buhay, hindi na tayo gano'n. Amen. Kung nasinggero sila, hindi ka na nasinggero. Kristyano ka na eh. Amen? Kung palamura sila, hindi ka na palamura. Kung rebelde sila sa Diyos, hindi ka na rebelde. Amen. Kung di sila nagbabasa ng Biblia, nagbabasa ka ng Biblia. Babalik na rin nga eh. I-resist mo eh. Babalik na rin mo na ang buhay mo. Hindi na kagaya ng dati. Amen? Naroon po ba natin, church? Huwag natin kalimutan. Kapag tayo nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay, nag-aaral, nangangarap, isama mo si Lord. Amen. When we say na isinasama mo ang Lord sa buhay mo habang nag-aaral ka, dapat naglilingkod ka pa rin. Naglilingkod ka pa rin. Dumadala mo pa rin ang gawain. Eh kasi di ako pwede. Bakit di ka pwede? Tinatamad lang ako. Baka tatama rin din ang Diyos sa'yo. Amen? Hello? Eh mga dating mga nagsasayaw dyan, nakikita na kayo ni Lord, magsayaw kayo ulit. Ibig sabihin nun, nag-aaral kayo, sinasama yun yung Diyos sa inyong pag-aaral. Hindi nawawala kayo. May sinasabi ko sa inyo. Hindi lang po sa mga nagsasayaw. Yung mga dumadalo, natapat, nag-aayuno. Ano nangyari? Bakit nawawala tayo? May problema ba kay Lord? May problema ba si Lord sa buhay natin? Amen? Ibalik po ang init sa Panginoon. Amen. Amen? Guys, malapit na po kung matapos. Hindi pa po isang verse lang ito. Ang daming verse nito. Okay? Do not let societal norms, the values, the pressures dictate your life.
Ibig sabihin, anumang nakita natin dyan sa paligid, huwag niyong hayaan, huwag nating hayaan na matatangay nila tayo. Amen. Huwag natin silang tularan. Kasi iba na ang buhay natin. Tayo ay Kristiyano na. Amen? Amen. Huwag po natin hayaan na sila ang mag-dictate sa atin. Na madiktahan po nila tayo yung pattern ng ating mga buhay. Amen? Amen. Alam niyo, ano pa ang precious of life ng sanlibutan na huwag natin tularan? Materialism. Ang mundo masyadong materialistic. Kailangan meron siya lahat. Lahat ng bagay dapat meron siya. So, doon wala na siyang panahon, mananangin, sumamba, puro trabaho na lang, puro negosyo na lang. Masyadong materialism. Kasi kailangan meron siya lahat niya. Pero lahat naman ay imbang ng material na bagay. Pag namatay siya, hindi naman niya nadadala sa langit. Amen? Anong sabi sa atin sa Matthew 6:19? Anong sabi? Huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa mundo. Amen. Alam niyo what is necessity in life? Ito lang yan. Sinabi ni Jesus, pagkain, inumin at tubig. Kasi inumin kailangan specific tayo, inumin at tubig. At daramatin. Ito lang ang binabanggit ni Jesus sa tatlo para mabuhay daw tayo. Bakit nagkakaproblema ang maraming tao? Yung pagsunod sa Panginoon, yung panambahan, yung paglilingkod, apektuhan. Bakit? Pwede naman sanang magkusot. Asawa ko magutang ka. Mag-washing machine tayo. Walang masama doon. Kapag may kaya tayo, amen? Pero hanggang maaari kaya mo magkusot, magkusot ka. Amen po ba? Kasi, paano kung puro na lang pananalapi dahil may utang ka na? Kailangan ko muna magtrabaho kasi marami ang utang. Ba't ka nagkautang? Kasi nangutang ako ng kotse, nangutang ako ng lupa, nangutang ako ng... Kung anong pinangutang mo? Pwede pa naman. Pagkasyahin yung nasa buhay at sa bahay mo. Amen? Hello? Amen. Ako po yung tao na ayaw ko yung dryer. May washing machine ako, pero ayaw ko ng dryer. Sabi ko, bakit? Una, gagastos ako ng kuryente. Pangalawa, nag-try ko ng dryer, nasisira yung mga dito sa dito, bandang Sabi ko, ba't ganito? Sabi ko, wala ka palang hindi ka pala masyadong, siguro tagulan, hindi masama yun. Pero alam nyo, ang inisip ko, bakit kailangan ko ba ng dryer? Meron namang araw. Hello? Hindi masama yan kung may pera, ha? Pero ang masama roon, gusto mo lang ng material na bagay, pero nawalan ka na ng panahon sa Diyos. Amen? Pero kung nagkaroon ka naman pa sa Panginoon, nakapaglingkod ka pa, meron kang ganyan, praise God. Amen? Amen. Nanawa po ba natin, church? Are you blessed? I have to stop dahil 11:46 na. Ipagpatuloy na lang natin sa masusunod na panahon kung ililid tayo ng Lord. Sige po, talagang ililid pa tayo ng Lord. Kasi marami pong bubukalin pa at aalisin pa ang Lord sa ating mga buhay. Lahat tayo tumayo sa Panginoon.